Sa mga kapatid, para sa ating preview ngayon, ang schedule natin ay week 12, day 2, Tuesday. So mag-umpisa na ako. Meron tayong Bible verse dito, ilan? Acts 20:28, 1 Peter 18:19. So 3 verses siya yung babasahin ko. Take heed to yourselves and to all the flock among you whom the Holy Spirit has placed you as overseers to shepherd the church of God, which He obtained through His own blood. So, naintindihan nyo ba to? Dito sinasabi sa atin na ang Church of God, okay, ay tinamo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, binili niya ito. At ang kanyang ibinayad ay ang kanyang sariling dugo. Pero mapapansin nyo rito, ang emphasis dito, yung dugo ay dugo ng Diyos. No, sabi rito, He obtained through His own blood. Yung salitang His, pronoun siya. Tumutukoy siya, Diyos mismo. Sabagat yung noun niya ay yung Diyos. Usually kasi sa construction ng sentence, ganyan. Oh, kung ano yung noun, okay, pagpasok ng pronoun, no, so yun yung tinutukoy niya. Kaya yung His dito ay tumutukoy sa Diyos. Tapos yung 1 Peter 1:18, 19, you were redeemed with precious blood, as of a lamb without blemish and without spot, the blood of Christ. No? So yung blood of Christ, yun din yung blood of God. Nang ibig sabihin, si Kristo ay Diyos, ang kanyang dugo ay dugo ng Diyos. Amen. The phrase His own blood, okay, this is in Acts 20:28, is very unusual. God is God. He is not a man or a creature. How then can God, the Creator, have blood? No, so naisip niyo ba yan? How then God, the Creator, have blood? No, paano na ang Diyos na tagapaglikha ay nagkaroon ng dugo? Okay, so siyempre sasagutin natin. Prior to incarnation, God certainly did not have blood. But through incarnation, our God, the Creator, the Eternal One, Jehovah, became mingled with men. As a result, He was no longer only God. He became a God-man. As a God-man, He surely had blood with which to acquire the church. So, ganito yung explanation niya. Yung Diyos ay tagapaglikha. At sa karagdagan, pwede natin sabihin, yung Diyos na tagapaglikha ay Espiritu. Na tumutugma din sa sinasabi ng John 4:24, God is Spirit. At bilang Diyos na Espiritu, wala siyang dugo. No? At siya ay Diyos, tanging Diyos lamang na walang dugo. Ito ay bago siya nagkatawang tao. Kaya bago siya nagkatawang tao, wala siyang dugo na pwede niyang gamitin, no, upang tamuhin niya ang eklesiya. Subalit, sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, so yung proseso ng incarnation. So ang incarnation, ang ibig sabihin niya, yung Diyos na Espiritu, na walang dugo, na tagapaglikha, ay nagkatawang tao, naging tao, na ihalo sa tao. No? At siya ay naging Diyos tao. No? At ang taong ito ay Diyos. Na ang ibig sabihin, dahil siya ay nagkatawang tao, no? Ang Diyos na Espiritu, na walang dugo, nagkatawang tao, kaya siya ay nagkaroon ng dugo. At yung dugo na yan, no, ay dugo ng Diyos. So, kailangan naintindihan natin to Kasi, alam nyo kasi dito sa mundo, alam naman natin, marami mga pilosopo Marami mga taong nagdudunong-dunungan.
No, lalo na yung mga hindi naniniwala sa proseso na ang Diyos ay nagkatawang tao. May mga ganyan eh. Hindi nila pinaniniwalaan yung mga sinasabi ng Biblia. No, at nagmamagaling. Naku, ang Diyos ay hindi tao. No? So kung ang Diyos ay hindi tao, paano siya magkakaroon ng dugo? No? So mga ganyan. Pero kailangan malinaw tayo at sinusundan natin yung paliwanag ng Biblia. Tama naman. Bago siya nagkatawang tao, wala naman talaga siyang dugo. At siya ay tagalikha, manlilikha na walang dugo at espiritu lang. Pero sa isang kapanahunan, itong Diyos na ito, pumasok siya sa isang proseso na tinatawag nating pagkakatawang tao. Sa English, incarnation. Diba? At ito ay nabuo sa sinapupunan ni Mary, yung Espiritu Santo. No? Ipinaglihi niya. Okay? Ang isang tao, na ang ibig sabihin, ibinuo niya ang isang tao na tinatawag na Diyos tao sa sinapupunan ni Mary. Kaya sa sinapupunan pa lang ni Mary, no, ang Panginoon ay binubuo na ng kalikasan ng Diyos, kalikasan ng tao, nagkahalo, naging Diyos tao. No? Kaya ano ang Diyos natin ngayon? Tao. No? Pero Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin tao lang. At hindi na rin pwedeng sabihin Diyos lang, kundi Diyos tao sa pamamagitan ng proseso ng incarnation. Bakit natin kailangan i-explain ito? Upang masagot, okay, yung kaisipan na paano ang Diyos ay nagkaroon ng dugo upang kanyang tamuhin, bilhin ang eklesiya sa halaga ng kanyang dugo. No, kaya ang linaw ng paliwanag, ang ganda, kayang intindihin ng ating kaisipan at kayang paniwalaan ng ating espiritu. Kaya yung mga tao na nagsasabing hindi Diyos si Kristo, kawawa naman kayo. Ano ba naman yan? No? Ang linaw na sinasabi. Ang eklesiya ay binili ng dugo ng Diyos. So, ibig sabihin, kung may dugo ang Diyos, naging tao siya. No? Ang ganda, ang linaw. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magpapalinlang, no, sa mga taong heretiko. Ang dami niyan sa mundo ngayon. Oh. Dahil online ako, ayokong banggitin yung mga pangalan ng mga grupo na yan eh. Kasi open sa public ang pagsasalita ko, pero alam nyo kung sino yung mga yan. Alam nyo yan. No? Mga tao na nalinlang at patuloy pa naglilinlang. Amen. Ang eklesiya binili, tinubos, no, at tinamo sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Amen. Okay. So, when Christ, the God-man, died on the cross, He died not only as man, but also as God. O, sasabihin niyo na naman ngayon, paano namatay ang Diyos? Yun na nga eh. Dahil siya ay nagkatawang tao, naging Diyos tao, pwede siyang mamatay. Pwede siyang mamatay. Pero siyempre, yung Diyos hindi talaga namamatay. Pero dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay bilang Diyos. No? Saan yun ng tao? Yun, di ba? Alam nyo kasi ang spiritual na bagay, no? Kaya namang ipaliwanag. No? Ang problema lang, ang kaisipan ng tao, hindi mapaniwalaan, hindi matanggap. At isa sa mga dahilan, dahil nalason na sila. No? Kaya kailangan i-extract yung lason sa kanila. Ayaw naman nilang i-discharge yung lason. Okay, so sabi dito,
He died not only as a man, but also as God. The one who died on the cross was the one who had been conceived of God and born with God. Because he was a God-man, the element of God was in him. The divine element was mingled with his humanity. In this way, God joined himself to humanity to be the Savior who died and shed his blood for us. Nung dati kasi, nung medyo wala ako naiintindihan, kine-question ko to eh. Bakit pa kailangan magkatawang taong Diyos? Nagkagulo tuloy, nagkaroon ng mga controversial, pagtatalo. Bakit ba niya ginawa yan? Pero ngayon, naiintindihan ko, kung hindi siya nagkatawang tao, wala siyang dugo na idadaloy para sa katubusan. Diba? Kawawa naman tayo. No? Kaya ang kanyang pagkakatawang tao ay sa layunin, no, na meron siyang dugo na maidaloy para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, no, at sa parehong layunin, matubos niya at matamo niya ang isang eklesiya. No. Amen. The God who purchased the church with his own blood is the process God. The God who became a man called Jesus, and Emmanuel, God with us. As such a one, he is God mingled with man. In the matter of his being God only, he surely did not have blood. But in the matter of his being God incarnate, God mingled with God, he surely in his humanity had blood to shed on the cross to purchase the church. This is the reason Paul could say that the very God who called us has obtained us, acquired us, purchasing us with the price of his own blood. Yung ginamit kasi dito talaga is purchasing. Purchasing, ang ibig sabihin, binili. So alam naman natin yung concept na kapag binili mo ang isang bagay, binayaran mo siya, yung bagay na yan ay sa'yo na, magiging possession mo siya. Pero itong eklesiya na binili ng Diyos, napakataas ng presyo na binayad niya. Ang ginamit niyang pambayad ay ang sarili niyang dugo. Na ang ibig sabihin nito, sarili niyang buhay ang binayad niya. O ikaw, may item ka ba na binayaran mo ng dugo mo o ng buhay mo? Siyempre, wala. Kung nangyari yan, wala na tayo dito ngayon. Diba? Kaya napakataas ng presyong binayad niya. At pwede natin sabihin, lahat tayong mga believer ay nabili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binili na niya tayo eh. Alam mo ba, binili ka ng Diyos? Ako, ikaw, lahat tayo, binili tayo ng Diyos. At dahil binili niya tayo, tinamo niya tayo bilang kanyang pag-aari. Kaya ang may-ari sa iyo ay ang Diyos. Pwede mo nga i-declare, yung sarili ko hindi akin eh. Kundi ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya sabihin mo sa sarili mo yan, ako ay pag-aari na ng Diyos. At dahil pag-aari ka na ng Diyos, magiging maingat ka na sa galaw mo. Gusto ba yan ng owner? O ayaw niya? No? Kaya nga yung isang kahilingan, okay, sa isang believer ay consecration. Yung consecration, inalay mo sa Diyos kung ano yung kanya. Binigay mo sa kanya. No? Kasi ang tao na binili niya ng Diyos, ng sarili niyang dugo, ay mga buhay na tao. Merong layunin, merong kagustuhan, no? Bagamat pag-aari tayo ng Diyos, madalas ginagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi naman gusto ng Diyos. No, kaya ano ang dapat natin gawin? Dapat ialay mo yung sarili mo. Ang ibig sabihin ng inalay, eto ko, Panginoon, binili mo ako ng dugo mo, angkinin mo ako. Gawin mo kung ano yung gusto mo sa akin. So yan ang ibig sabihin ng
consecration na pinakatamang resulta ng katotohanan na tayo ay binili na ng dugo ng Diyos at pag-aari na ng Diyos. Kaya pag tinignan mo yung lesson ng consecration, isang item dyan, sinasabi dyan, na ang pag-aalay ng sarili, hindi dahil gusto mo o ayaw mo, kundi dahil ikaw ay binili na niya, okay, at ikaw ay pag-aari ng Diyos. Binibigay lang natin yung sarili mo sa totoong may-ari. So, yun yung ibig sabihin niya. As the evangelistic work, okay, the move of the Apostle Paul and his co-workers for the spread of the gospel was not according to their decision and preference or according to any schedule made by human counsel, but by the Holy Spirit according to God's counsel. They intended to speak the word in Asia, but the Holy Spirit forbade them. Forbidding is also a part of the Holy Spirit's leading. So, yung topic natin, biglang bumuelta siya. Okay? Bumuelta siya sa pagpapakita sa atin na ang Espiritu ay siyang dapat na nangunguna sa atin, nagli-lead siya. Siya yung nagbibigay ng direction sa atin. Unang-una, pwede rin natin i-connect na dahil tayo ay binili ng Diyos, okay, wala tayong karapatan na magdesisyon. Gumawa ayon sa gusto natin, pumunta ayon sa gusto natin. Kung hindi, dapat ang Panginoon na siyang Espiritu ang gumagabay sa atin. Kaya dito nagkaroon ng isang halimbawa, okay, na sa panahon nila Apostol Pablo at kanyang mga kamanggagawa, ang kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi ayon sa kanilang desisyon. Hindi ito ayon sa kanilang pagpili at hindi sila gumagawa ng mga schedule, no, mula sa kanilang kapasyahan. No, kundi sa panahon na yan, naranasan nila ang Espiritu ng Diyos na siyang nagbibigay ng gabay. No, at isa sa pinaka-gabay na sinasabi rito ay ang pagbabawal ng Espiritu sa kanila. No, meron silang plano na pumunta sa Asia. Ang Asia dito hindi yung continent. Ito ay isang probinsya nung panahon ng Roman Empire. No, so, probinsya siya. Asia ang pangalan ng probinsya. Kaya maraming locality yun. Kung matatandaan nyo, di ba, sa Revelation, pinadala yung sulat sa Asia. No? At yung Asia, mayroong 7 locality. So, ibig sabihin, probinsya siya. So, sila Paul, nung panahon nila, gusto nila pumunta sa Asia. Pero yung Espiritu, pinagbawalan sila. No? So, ibig sabihin, isang gabay ng Espiritu ay ang pagbabawal. Naranasan mo na bang pinagbawalan ka ng Espiritu? No? Madalas ang sinasabi lang natin, sumusunod ako sa Espiritu. Pero madalas hindi naman yung Espiritu ang sinusundan mo talaga, kundi ang ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Na iniisip mo siyang tama, okay, at tugma sa mga sitwasyon. Pero kung tutusin, mali yan. No? Ang dapat na sundan natin, hindi yung tama o mali, hindi kung ano yung tugma sa kaisipan natin, sa sitwasyon, sa kapaligiran, kundi yung Espiritu. Kaya sa panahon na nalihis ka mula sa gusto ng Espiritu, dumadating yung pagbabawal ng Espiritu. Halimbawa sila Paul, gusto nila pumunta sa Asia, magsasalita sila doon, magpipreach sila ng gospel. Mabuti naman yon. Pero ayaw ng Espiritu, pinagbawalan sila. So, yun yung ibig sabihin nito. Meron ka bang karanasan na pinagbawalan ka ng Espiritu? Hindi ito yung mga paggawa na masasamang bagay. Siyempre, obvious paggagawa ka ng masamang bagay, hindi tama, wala sa katwiran, ayaw ng Espiritu yan. Pero nasubukan mo ba? May mga bagay na gusto mong gawin, hindi naman masama. Pero yung Espiritu, pinagbabawalan ka. Meron bang ganyang karanasan? Dapat meron. Kung wala,
Ibig sabihin, kulang ang ating karanasan sa espiritu. So, yun. Ako nga, minsan, nagtataka din ako eh. May mga bagay gusto kong gawin eh. May mga bagay gusto kong bilhin. Pero parang, feeling ko ayaw ng espiritu talaga. Hindi ko mapilit. So, minsan, ordinarily, maski sa common life natin, katulad ko, may mga bagay minsan gusto kong kainin. Bibili na ako. Meron naman akong pambiling binigay si Lord. Pero biglang, hindi nagagawa. Tapos pagkaraan ng ilang biglang may magbibigay sa iyo ng bagay na yun. Kaya pala ayaw kang pabilhin. Meron pala magbibigay sa iyo. So mga practical na bagay, maliliit na bagay, pero yung espiritu dapat nadadama mo ang kanyang pagbabawal. Na ayaw niya, may mga bagay na ayaw niyang gawin mo. Maganda yung ganun. Amen. So, the Holy Spirit's forbidding and the Spirit of Jesus not allowing in verses 6 and 7 indicated that Paul and his co-workers should go directly forward toward Macedonia and Achaia. Paul, however, did not have the thoughts of going there. This made it necessary for the Lord to give him a vision during the night, and in this vision, a Macedonian call came to Paul. So yung una, meron silang direksyon na gustong puntahan. Kasi mga full-timer sila eh. Sila Pablo, yung mga co-workers. Ang kanilang mga gawain ay nakafocus sa paghahayag ng salita. Pag-preach ng gospel, yun yung mga ginagawa nila. So wala silang ginagawa kundi ganyan. At syempre, sasabihin natin, yun yung pinaka-best na work. Kaya lang yung espiritu, nandun pa din. Pupunta sila doon, ayaw ng espiritu. Pinagbabawalan sila. Hanggang sa biglang yung kanilang direksyon napunta sa Achaia at Macedonia na hindi naman nila plano. At sa karagdagan, nagbigay pa ang Panginoon ng vision ng isang Macedonian na humihingi ng tulong. Vision naman yun. Kasi yung direksyon ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu, pwede nating sabihin, ang Espiritu ay nagpapahid sa loob natin at mula sa pagpapahid ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng pandama sa gusto niya at ayaw niya. Pero may mga pagkakataon naman, kulang yun. Kulang yun. Magdadagdag pa siya ng pangitain, vision. At ito ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Kaya itong mga apostol, maniniwala tayo na sila ay mga tao ng Diyos na ang lakas ng gabay ng Espiritu sa kanila. Biro nyo yung mga hindi nila naiisip, hindi nila plano, na i-direct sila ng Espiritu doon. So yun yung kanilang karanasan. Kaya pwede natin sabihin, ang Panginoon natin ay ang Espiritu. Kaya sa Corinthians, sinabi ron, Lord Spirit. Na ang ibig sabihin, ang Panginoon na Espiritu. Madalas sinatawag natin Lord Jesus. Diba? Ang Panginoon ay si Jesus. Pero sa Corinthians, sabi niya, Lord Spirit. Na ang ibig sabihin, ang Panginoon ay ang Espiritu. Na lahat tayong lahat dapat nalilimitahan, nare-regulahan, napapangunahan ng Espiritu. Sapagkat ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos ay panahon ng Espiritu. So yun yung meron dito. Ang Espiritu, the Spirit of Jesus and the Holy Spirit are used interchangeably, revealing that the Spirit of Jesus is the Holy Spirit. The Holy Spirit is a general title of the Spirit of God in the New Testament. The Spirit of Jesus is a particular expression concerning the Spirit of God,
and refers to the spirit of the incarnated Savior. As Jesus in his humanity passed through human living and death on the cross. So meron dalawang title dito na binanggit sa atin. So yung isang title ay Holy Spirit, sa Tagalog Espiritu Santo. No? At sinasabi niya, itong titulo, kasi ang Espiritu sa Biblia, maraming titulo. Pero isang Espiritu lang. Kadalasan yung mga titulo nila ay merong mga pagtukoy. No? Kung minsan, yung isang title ng Espiritu, no? Katulad ng Spirit of Jesus, madalas sinasabi natin, ito ay Espiritu ng pagdurusa ng Panginoon. Na kung naibigay sa atin, itong Espiritu ni Jesus, siya yung nagpapalakas sa atin para mapasan natin, makaya natin yung mga pagdurusa na pwedeng dumating sa atin at mga pagdurusa na may kinalaman sa mga gawain ng Panginoon, paglilingkod, pagtatayo ng eklesiya. Para makaya mo yan, particularly, ang titulo ng Espiritu na kailangan mo ay ang Spirit of Jesus. O, hindi ba? So, kaya yung mga Spirit ay mayroong mga titulo na tumutukoy sa iba't ibang aspekto ng paggawa ng Diyos sa atin. Pero sa kabuuan, lahat itong mga titulong ito, generally, ang kanyang titulo sa New Testament ay Holy Spirit, Espiritu Santo. Yun yung all-inclusive spirit na tinanggap natin. No? At mula sa Espiritu na yan, maraming aspekto ng Espiritu na tumutukoy sa iba't ibang uri ng paggawa. Halimbawa, sinasabi natin, siya yung sevenfold intensified spirit. Ano yan? Yan yung 7 ulit na pinatintinding espiritu upang magkaroon ng kapangyarihan na tawagin ang mga mandaraig. O, di ba? So, ano yan? Pinatindi yan. Kasi ito yung panahon ng degradation. Di ba? Kaya kailangan ng ganyang klaseng espiritu. Pinatindi. Okay, so. Tapos, sabi niya, okay, yung general title na Spirit, Holy Spirit, okay, ay naging salitan, nagkasalitan. Okay, doon sa okay, doon sa salitang Spirit of Jesus. So, minsan ginagamit yung Spirit of Jesus. Minsan naman yung Holy Spirit. Salitan sila. Nang ibig sabihin, pareho lang sila. No? Kaya lang yung isa ay general, yung isa ay particular. Ang general term ay, yung Holy Spirit. Tapos within the Holy Spirit, merong Spirit of Jesus. No? Para sa particular na gawain. Okay. So itong Spirit of Jesus. Okay. Tapos sinasabi niya, itong Spirit of Jesus, okay, ay tumutukoy sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng nagkatawang taong tagapagligtas na si Jesus sa kanyang pagiging tao, dumaan sa pangtaong pamumuhay at kamatayan sa krus. So yan yung Spirit of Jesus, isa sa pinakamalaking title na nakapaloob dun sa term na Holy Spirit. So ano itong Spirit of Jesus? Okay. Meron siya mga elemento katulad ng divine element of God, human element of Jesus, elements of His human living, sufferings of the cross as well. No? At kaya sinasabi sa atin, okay, such an all-inclusive spirit was needed for the apostles' preaching ministry, a ministry of suffering among human beings and for human beings in the human life. Kaya para sa pagsasagawa ng ministeryo ng mga apostol, kailangan nila ng nagpapaloob sa lahat na espiritu na walang iba kundi ang Espiritu Santo. At ito din yung kailangan natin ngayon. Salamat sa Panginoon, ang Espiritu ay nagpapaloob sa lahat na espiritu na ang ibig sabihin, lahat ng kailangan mo, sagot niya. Sabihin, anong kailangan mo? Panginoon, kailangan ko ng kapayapaan. Sagot ko yan. No? Lahat ng babanggitin mo,
Espiritu ang sasagot. Kaya, saan ka pa? Siyempre, sa Espiritu. Kaya, Panginoon, pangunahan mo ko. Hindi ka pwedeng mawala sa buhay ko bilang isang Espiritu. Ang buhay ko ay umaasa sa iyo. Maging ang paglilingkod, umaasa sa Kanya. Walang bagay sa buhay natin, okay, na pwede nating asahan maliban sa Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na kung saan pinapakita mo sa amin na ngayon ikaw ang Espiritu Santo na nadala tungo sa loob namin. At mula sa Espiritong ito, naging mayaman ang aming karanasan. Ikaw din ang Espiritu ni Jesucristo na kailangan namin sa lahat ng kapanahunan. Maging sa kapanahunan ng mga sufferings, ikaw pa din ang sumasagot dito upang magkaroon kami ng kalakasan na nanggagaling sa iyong Espiritu. Salamat din sa direksyon ng Espiritu. Naging malakas ang iyong pangunguna sa panahon ng mga apostol na nawa, Panginoon, maging sa panahon namin. Malaman namin ang iyong kagustuhan, ang iyong direksyon. Amen. Amen.